Paunawa, ang lahat ng nakapaloob sa kwentong ito, ay pawangkathang isip lamang, at hindi tunay na nangyari. Salamat po. Hello po, Tita Veronica. Nakangiting sabi ni Andrew sa kanyang ina. Totoong ngiti ang binitawan nito. Kinuha nito ang kamay ni Veronica at marahang pinisil iyon. Pagkatapos ang mga mata nito ay nagtungo kay Anna. Anna, kumusta ka na? Eto, hindi ako makapaniwala na nagkita ulit tayo, Andrew. Alam mong nasa ka-road kami? Excited na bulalas ni Anna. Na-recognize mo agad kami, Andrew. Hindi mo kami nakalimutan, ha? Hindi ako makapaniwala doon. Siniko ni Mia ang kaibigan na tila teenager na gusto magsuwan. Namarahan naman napatawa si Andrew. Si Mia na unti-unti nakaka-recover sa pagkamangha. Sa muli nilang pagkikita ay hindi maiwasang suriin ng may pananabik ang kaharap. Sa loob ng nakalipas na 6 na taon ay marami nagbago dito. He still had that rug face, the devil-may-care smile. There were few lines of stress in the corners of his eyes. His shoulders broader at napakapit nito ngayon. Ang walang manggas nitong navy blue cotton shirt ay bagay na bagay dito at makikita ang matibunong braso nito. Oo naman, syempre kayo pa. I've searched for you among the crowd from the backstage. I won't believe for 1 minute you wouldn't be at the concert if only out of curiosity. Sabi nito. Ang mga mata nito ay tinuon kay Mia na natiling walang kibo. Oh gosh, Andrew. Patuloy ni Anna. Bago ka bumalik sa ibang bansa ha, magpakuha muna tayo ng pictures ha. May inggit sa akin ng mga co-teachers ko at pwede ko ibenta ang mga pictures. Magandang business yun. Pabirong duktong nito at nagtawa na ang lahat maliban kay Mia na tinignan ng masama ang kaibigan. Tita Veron, is it okay if I stay in your house at least for tonight? Tanong ni Andrew. Pumuno sa ba ng malakas at hindi mapigil na pagsinghap ni Mia. Sandali siyang sinulyapan ni Andrew pero muli nitong ibinalik ang pansin sa mami niya. Bukas kasi yung agent ko dito sa Pilipinas ay maghahanap ng lugar para mapagstayan namin. Darating bukas na umaga ang papa mula sa Maynila kasama ang "You can stay in your old room, Andrew." Mabilis na sabi ni Veronica. And there's no need for you to find a place to stay. Maliban ng bakanting 2 silid sa itaas ay hindi komportable sa inyo. Ang dating silid mo at sa isang guest room sa harap, yun, pwede niyong tuluyan. Isang nagpapasalamat ng ngiti ang binitawan ni Andrew. Thank you, Tita Veronica. Gusto ng papa na manatili kami rito sa San Ignacio sa loob ng ilang araw. In fact, gusto kayong makita at makausap ng papa para pasalamatan kayo sa pagkakop ninyo sa akin. And he was so sorry he hadn't been able to come with Mia's father's died many years ago. Oh, come on, Andrew. It's a long time ago. Sabi ni Veronica. But of course, I had been more than happy to see Marcos again. Ano? Alam mo ba yung sinasabi mo? Sa kauna-unahang pagkakataon ay nagsalita si Mia. Ang boses nito ay nangangatal. Susundan ka ng mga tao saan ka magpunta? Mia, I will try not to be visible. Besides, kung malalaman man nila narito ako, sa una lang ang excitement nila, Mia. Sabi ng kanyang kababata. Kumislot na kung ano ang dibdib ni Mia. Magkasawa rin mga iyan sa sandaling araw-araw nila ako makikita rito.
Oo, siguro yung mga kababayan natin, walang problema. Pero yung media, nagkalat sila. At saka, nilinga niya ang ina. Ma'am, you won't have any peace at all. Lahat ng mga kakilala at kaibigan ninyo ay darating sa bahay. Papaligiran kayo ng media. There was almost a hint of panic in her voice. Hindi niya gustong manatili sa kanila nang matagal si Andrew at ang ama nito. Gayon din ang asawa at anak nitong natitiyak niyang nasa hotel sa Maynila at kasama darating bukas. Andrews and his wife and son in her mother's house. Kada, she wouldn't be able to cope. May hangganan ang pagkakunwaring kaya niyang ibigay at ipakita na hindi siya naapektuhan. She would soon suffer a breakdown. Mia, I don't really mind. Ani ni Veronica. It isn't every day that you would have a celebrity guest in your house. Heaven's sake, Andrews Montalvo for that matter. Oo nga naman, Mia. Segunda ni Anna. Friends would die of envy. Bumilis ang kabog na kanyang dibdib. Natitiyak niyang hindi niya kayang baguhin ang desisyon ng ina, tulad din noon. Nakita niya sa mga mata ni Andrew ang panlalambig niyon. Tumingin ito sa kanya. Ang mga tauhan ko ang bahalat sa paparazzi, Mia. Huwag kang mag-alala. Hindi nila malalaman na sa inyo ako nakatira. At bago pa nila matuklasan iyon, ay paalis na kami mag-anak. Pagkatapos ay nilinga nito ang isang lalaki sa likod na noon lamang napansin ni Mia. Andrews talked to him in Spanish. Pagkuhay tumayo ito at lumakad patungo sa pinto ng bayan. Sinundan ito ni Mia ng tingin. Kasing laki at kasing taas ito ni Andrew. Ang suot nito ay kawig ng suot ni Andrew. Nakayuko ito as he went out of the bayan. 5 o 6 na lalaki ang sumalubong dito. They surrounded him as if to protect him and ushered him towards the helicopter. Gayong ang totoo ay pinaligiran ng mga ito ang lalaki upang huwag mapunan na hindi ito si Andrew Montalvo. At tulad ng inaasahan, ang media ay halos magtakbuhan patungo sa chopper kasunod nito. Ano na nangyayari? Tanong ni Anna. Sasakay siya ng chopper. Iisipin nilang ako iyon. Sa ilang ilaw na natitira sa paligid at sa malalayong poste pa, hindi nila ako makikilala. Amused na sagot ni Andrew na para bang ang lahat ay isang katutuwang laro. Pagkatapos ay tumunghay ito sa driver ng van at itinuro ang daan patungo sa bahay ni Mia. 3 itong van na magkakamukha. Patuloy nito. May iba pang sasakyan na magkokomboy sa atin at natitiyak kung mahihirapan silang tukuyin kung saan talaga ako nakasakay. 2 of the vans will proceed to Trinidad Hotel where my entourage are staying. Tahimik na isinandal ni Mia ang katawan habang unti-unting lumalabas sa SIC premises ng van. Kasabay niyon ay natanaw niya mula sa tinted glasses ang ilang sasakyang nagsimula na ring umusada. Sa gate ng SIC, 4 na motorcycle patrol ang nagkombo sa bana. So ito ang buhay ng isang celebrity. Mia shook her head inwardly. Hindi niya maisip na kaya niyang mamuhay sa ganung buhay. But fame and wealth always had its price. Si Anna ay sa kanila na pinatuloy ng mami niya upang doon magpaumaga at ibinigay rito ang guest room sa itaas. Pagdating sa kanila ay dire-diretso sa hagdan si Mia habang sina Ann at Veronica ay kausap pa si Andrew sa ibaba. Catching up good old days. Si Lupe at Diding ay excited na kinuha mula sa assistant ni Andrew ang maleta nito. Nalingunan niyang binati at niyakap ni Andrew si Lupe. Ganon din si Diding who almost shrieked with delight. Pagdating sa itaas ay gasina na siya nagpalit na pantulog at humiga. Tila mabibiyak ang ulo niya sa sakit habang nakatitig sa kisame.
Bakit kailangan nito sa kanila makinuluyan? Pwede naman itong sumakay pabalik sa Maynila at doon na lang mag-stay sa 5-star hotel kung saan ito nanuluyan ng una. At makakapimili pa ito ng deklaseng tourist spot sa buong Pilipinas. Napabuntong hininga siya. Ang may pagmamalaki lang ng San Ignacio ay ang malinis at magagandang dark beaches at ang hile-hilerang orchard na pag-aari ng mayayaman sa bahay nila. Alam ni Andrew iyon. So why did he have to come here? This place held no special memories. At ang isa pa, ay hindi naman talaga ito dito pinanganak. He was just nostalgic. Iyon ang dahilan kung bakit pinili nitong sa kanila makipinuluyan at ipasyal ang ama sa magandang lugar sa San Ignacio at sa Karatig Puok. At tumatanaw ng utang na loob ang papa ni Andrew. Mula na ikasal sila ni Andrew, ay nagbalik lamang si Fernie upang asikasuhin ang pagbibili ng bahay sa kabila. Bahagya na itong nagtanong sa kanila ng mami niya tungkol kay Andrew. Nagkipit balikat lamang si Veronica at sinabi dito na umalis si Andrew at nagtungo sa Las Vegas kasama ng ama. Mula noon ay wala na silang nabalitaan sa mama ni Andrew. Kahit sa mga interview at write-up nito ay wala nababanggit tungkol kay Fernie. 30 minutes later ay naririnig niya sa labas ng silid ang tinig ng ina habang inihahatid si Andrew sa dati nitong silid. Itinuon niya ang paningin sa pinto ng banyo. Tiniyak na nakalak iyon. It was silly of her. Hindi siya papasukan ni Andrew sa silid niya. Sa status nito, he could have the most beautiful woman in the world without lifting a finger. Not to mention the fact that he was married to a stunning woman. That thought multiplied the sadness and pain in her heart. Then she turned herself. Ang nakalipas ay nakalipas na. Ganun man iyon kasakit. Now that she had came face to face with her past, kailangan na niyang iwan iyon at harapin ng malaya ang hinaharap. She would find a nice man and marry him and give her mother her most desired grandchildren. Muling natuon sa pinto ang mga mata niya nang marinig ang muling pagbaba ng ina at pagkatapos ay ang mahinang kilos at galaw sa kabilang silid. Ilang sandali pa, narinig niya ang pagbukas ng pinto ng banyo sa kabila at pagkatapos ay ang lagaslas ng tubig sa shower. Hanggang sa ilang sandali pa ay tahimik na sa kabilang silid. 3:00 na ng madaling araw ay nanatiling gising si Mia. Anumang pilit niyang ipikit ang mga mata at matulog ay hindi pa rin siya dalawin ng antok. Kung gusto niyang humarap sa panauhin nila bukas nang hindi nangangalumata ay kailangan niyang humabol ng tulog. Maya-maya ay hinawi ang kanyang mga mata at dinala siya ng antok sa ibang ibayo. Nang magising si Mia kinabukasan, it was 15 minutes past 11 at may pakaramdam siyang ilang minuto lang ang itinulog niya. Namamanaag na ang araw sa kabila ng mga bundok nang makatulog siya. Tumayo siya upang pumasok sa banyo. Pagkuway napahinto. Pinakaramdaman muna niya kung may gumagamit at nang matiyak na walang tao sa loob ng banyo ay pumasok siya. Nagulat siya nang makita niya ang white cotton undies niya na nasa sahig. Sa vanity counter ay ang toothbrush nito at ang toothpaste niya. Alam niyang ginamit niya iyon. Nakita na rin niya ang panshave nito, nakakatapos lang. Pati na ang kulo nito. Alam niya rin ginamit nito ang sabon at shampoo niya. Nakikita niya ang botilya ng shampoo niya sa kadi. Bukas ang cap at nakatumba at tumutulo ang laman. Napangiti siya. All the habits die hard. Kahit na celebrity man iyon o hindi. Ang pinto ng bathroom ni Andrew ay nakabukas at natatanaw ni Mia ang nakakalat na basang tuwalya sa sahig.
At titiyak niyang wala na silid nito si Andrew. Na-curious siya. Pumasok siya sa silid nito. Nakita niya magulong higaan. Sa pagkakatitig sa higaan ay malayang dumaloy ang mga alaala. She had her kiss first in that bed. Agad niya nilagyan ng renda ang tinatakbo ng isip. Walang dahilan upang balikan ang mga alaalang iyon. Nang papasok muli siya sa bathroom, ay may narinig siyang tawa. Tawa iyon ng isang bata. Galing iyon sa treehouse. Lumakad siya patungo sa bintana at nanungaw. Mula roon ay natanaw niya sa treehouse si Andrew na itinataas sa sanga ng punong mangga ang isang batang lalaki na nagtititili sa pinagsamang atuwa at takot. Ang anak nito. At bago niya makuha makaalis sa pakapaganungaw ay lumingon si Andrew. For a few moments, their eyes met. Siya ang unang umiwas. Agad siyang tumalikod at pumasok na sa banyo. Mabilis siyang naligo. Pagkatapos ay nagmamadali nagbihis. Jeans at t-shirt ang sinuot niya. Pagkapananghalian ay magpapaalam na siya sa ina na babalik na ng Maynila. She couldn't stay in a house with Andrews and his family. She wasn't a masochist. Isa pa, hindi naman niya plano magtagal sa San Ignacio. Mayroon siyang negosyong pinamamahalaan. Alam ng mami niya iyon. Nasa ibaba na siya ng hagdan nang matanaw ang isang pamilyar na lalaki. Dark, handsome, and bearded. In his mid-50s, nasa unang taon siya sa high school nang huli niya ito makita. Sa tapat nito, sa pang-isahang sopa, ay isang magandang babae na kausap ng mami niya. So, this is Mia. Ang matandang lalaki nang matanaw siya. A warm smile spread on his lips. Hello po, Tita Marcos. Bati niya. Pinilit niya ang sariling umiti at lumakad patungo sa sala. It's been a long time po . Tumayo si Marcos at sinalubong siya. Isang yakap ang ibinigay sa kanya at hinagkan siya sa pisngi. It is indeed, Iha. And how pretty you have grown, little one. At hindi kayo tumatanda, Tito Marcos. Aniya. Ang mga mata niya ay hindi maiwasang hindi maituon sa babaeng kausap ni Veronica. Life has been good to me, Mia. Nilingon nito ang babaeng kausap ng mami niya na nakatingala sa kanilang dalawa. I want you to meet Maria Consuelo, Iha. Isang mainit at palakaibigang ngiti ang pinakawalan ng babae. Tumayo ito at mahigpit siyang kinamayan. It is a pleasure meeting you. Wika nito sa accented English. I heard a lot of things about you from Andrews. I could guess not all of them are desirable. Nakangiting sabi niya. Wrong, Mia. Ang tindig mula sa likod. I don't talk ill with women. Napalingon siya. Sa tabi ni Andrew ay ang 6 na taong gulang na batang lalaki. Kamukha nito iyon. Sinikap niyang isiksik sa sulok ng puso niya ang hapding nararamdaman. And he lies a lot. Wika ni Maria Consuelo at masuyong sinulyapan si Andrew. When he said you have the prettiest smile in the whole world, I didn't believe him. Perhaps I'm jealous. She gave a soft and musical laugh, and Mia wished she could laugh the way she did and talk the way she talked. Her Spanish accent was endearing. Nagpatuloy ito habang humahakbang palapit sa dalawa. I want my boys to think I'm the prettiest. She used the word Maya possessively. Pagkuway nilingon ni si Mia. But seeing you now, I'm not sure anymore. It was impossible not to like that woman. Her smile and warmth were genuine. Nakikita at nararamdaman niya iyon.
But Mia's own smile was stiff. Sa kauna-unahang pagkakataon hindi niya alam kung pakikibagayan ang papuri mula sa babaeng ito. But you are beautiful. Though she meant it, the words came out of her mouth awkwardly. Whoa! Ani ni Andrew. What do we have here? A mutual admiration society? Maria Consuelo laughed gaily. Kinuha ang bata mula kay Andrew. And this is our son, Ruby. Ruby, meet Mia. Hello Mia, wika nito. Dimpling at her. Agad na tinago ni Mia ang pagkabigla sa tinawag nito sa kanya. My dad said, you have wonderful beaches. I wanna go there. Of course, Ruby. Sang-ayon ni Marcos. Mamayang hapon, kapag hindi na mainit, ay tutungo tayo roon. He said in Spanish. You can join us. Anyaya ni Maria Consuelo sa kanya. Thank you. But I'm going back to Manila right after lunch. Sagot niya. Hindi maiwasang hindi niya sulyapan si Andrew. Nakita niya nagsulubong ang mga kilay nito. Kailangan ba mo madali kang lumabas, iha? Si Veronica. Mama, napag-usapan natin to, di ba? Iyon ay bago natin malaman na dito sa atin tutuloy si Andrew at pamilya niya. Katwiran ni Veronica. At gusto kong samahan mo sila sa Coral Beach Resort ngayong hapon, iha. Mom, I talked to Miss Jacinto this morning over the phone. Ipinareserba na ni Andrew ang buong beach. Hindi na kumibo si Mia. Nakakahiya magtalo sila mag-ina sa harap ng lahat. Si Maria Consuelo ay pinaglipat-lipat na ang tingin sa kanila mag-ina. Sinisikap na maintindihan ang pinag-uusapan nila. Defeated, isang buntong hininga ang pagsang-ayon na pinakawalan niya. 4:00 ang lumabasin na Mia. Tahimik ang buong subdivision. Kung may nagtatakam ang mga kapitbahay kung bakit bukod sa van na nakaparada sa tabi ng kotse nila ng mami niya, ay may dalawa pang Chevrolet van sa labas ng bakod nila, ay hindi niya matiyak. She was only too glad that the street was deserted. Isinahestyon ni Andrew na ang kotse niya ang gamitin nila. Do you mind if I drive? Alok nito. Napakatagal na rin panahon hindi umahawak ng manibela eh. Sure, sagot niya. Iniwasang tingnan ito. Puting kamiseta at puting cotton short ang suot nito. Tinernohan iyon ng puti ding sapatos. Nang maangat siya ng paningin dito, he was smiling knowingly. Tila alam nito kung anong gumagana sa isip niya. Nag-iinit ang mga pisngi niya at agad nang makbang patungo sa pinto ng backseat at binuksan iyon upang doon sumakay. Subalit naunahan siyang magbukas ni Roby sa kabilang pinto at pumasok. Kasunod nito si Maria Consuelo na binati siya sa wika nito bago pumasok sa loob ng kotse. Natanaw niya si Marcos palabas ng bahay. Inisip niyang sa harap na ito uupo. Papasok na sana siya ng backseat na magsalita si Andrew. Sa harap ka maupo, Mia. Wika nito. Baka manibago ako eh. I'm used to right-hand drive. May ilang sandali siyang nagatubili. Pinaglipat-lipat ang tingin sa harap at sa mag-ina nagtatawanan sa likuran niya. Siyang paglapit ni Marcos at sa backseat din pumasok. At wala siyang mapagpilian kundi umikot sa passenger side at sa harap. Hindi siya mapalagay habang tumatakbo ang sasakyan. Nalilito sa seating arrangement. Hindi niya maunawaan kung bakit sa likod umupo ang mag-ina. Hindi marahil naisip ni Maria Consuelo na si Andrew ang magmamaneho. Narinig niyang sandali nagpapalitan ng Espanyol ang dalawa nang makapasok na silang lahat sa loob ng sasakyan. Finally, inisip niyang dahil sa kanya ang kotseng ginagamit, Maria Consuelo was being thoughtful. Sa kabuuan ng biyahe,
ay si Andrew ang gumagawa ng mapag-uusapan. Ito rin ang nagsisilbing tour guide sa tatlong nasa likod. Itinuturo ang landmarks ng bayang iyon, ang magagandang orchard sa daanan patungo sa Coral Sea Resort. And she couldn't find any fault with Andrew's driving. Nang sa pagsulyap niya sa kamay nito sa manibela, ay napunan niya ang singsing ng daddy niya sa ring finger nito. Maliban doon, ay wala na iba pang singsing na nakalagay sa kamay nito kahit sa ikalawang kamay. Confused, itinago niya ang kamay niyang may suot na singsing ni Fernie sa tagiliran niya. Bakit nanatiling nasa kamay ni Andrew ang wedding ring nila? Wala ba itong sariling singsing at si Maria Consuelo? The urge to look behind her and search a wedding ring on his wife's fingers was overwhelming. Sa halip, naguguluhang itinuon niya sa labas ang paningin. Pagdating sa beach, ay sinalubong sila ng 4 na tauhan ni Mrs. Aurelia Jacinto at inasakaso. Nagulat si Mia na makitang may nakahanda ng pagkain sa mesa. Isang mahabang mesang kawayan sa loob ng isang malaking cottage na yari sa kawayan. Halos lahat ay seafoods at may lechon de leche sa gitna ng mesa. Matapos maiayos at maihanda ng mga tauhan ng resort na hindi maiwasang hindi tingnan si Andrew nang may paghanga, ay iniwan na sila. Si Robbie agad na tumakbo patungo sa dagat. Matapos kuhanin sa likod ng isa sa mga sasakyan na kasunod, ang life vest na may cartoon character sa harap at sa likod at ang snorkeling gear. Si Maria Consuelo ay isang malaking sombrero ang inilagay sa ulo at sinundan ng anak. Si Marcos ay kinausap ang mga lalaking sakay ng 2 Chevrolet. They were Andrew's personal bodyguards and security men. At ang isang tila foreigner na una niya nakatagpo matapos ang concert ay ang sekretaryo nito. Naipakilala na ito sa kanya kaninang tanghali. Si Fer del Mundo, tulad ni Andrew, ay isang Phil Spanish. Matapos makapag-usap ni Marcos, ay kumaway ito sa kanila at tumuloy na rin sa dagat. May dala ka bang pampaligo? Tanong ni Andrew sa kanya. Wala akong intensyong maligo, Andrew. Aniya, mula sa bintana ng cottage ay sinundan niya ng tanawa ang 3 na sumakay sa bangkang dimotor na sadyang inihanda ng may-ari ng resort. Ang katuwaan ni Robbie ay dinig na dinig sa cottage. Kinawayan silang 2 ni Maria Consuelo. We will go boating! Go ahead! Nakatawang sigaw ni Andrew. Pinagmasdan ng 3 habang itinutulak ng bangkero ang bangka hanggang sa malalim na bahagi ng dagat bago ito sumakay at paandarin ang motor. You should have joined them, Andrew, sabi niya, naguguluhan, kinakabahan. She had not been able to cope with seeing him again last night. Now in the confines of the cottage, it was even worse than she had imagined. Hindi siya makapaniwalang nagpaiwan ito. Oras ang bibilangin bago makabalik sina Marcos at ang mag-iina. Ipapasyal ito ng bangkero sa isang maliit na isla. 15 minutos patungo roon kung saan maaari mag-snorkeling. Anong gagawin nilang 2 ni Andrew sa mga susunod na oras? Ano ang pag-uusapan nila? Lumingon ito sa kanya. May ilang sandaling tinitigan siya. His brown eyes searched her face. Kumusta ka na, Mia? Tanong nito. Sinikap niyang alisin ang pagkailang at ituring na normal ang pangyayaring 2 lang silang naiwan doon maliban sa mga bodyguard na nasa di kalayuan ng cottage. Naggipit siya ng mga balikat. Walang gaanang pagbabago sa buhay namin dito, Andrew. Her voice quietly calm. Itinatago ang kabang nararamdaman niya. Namiss kita. Alam mo yun. She inhaled with difficulty.
Andrew said the same thing before, na may kung ilang taon din niyang kakausapin dili ito. Ni hindi niya matiyak kung naniniwala siya rito noon, lalong higit ngayon. Pinilit niyang ngumiti, at kung ngiti ngang lumabas iyon sa paningin nito ay hindi niya alam. Tell me, paano ka nakarating sa kinalalagyan mo ngayon? Alam kong mahilig ka kumanta, maggitara, pero hindi ko akalain na magkakaroon ka ng katuparang hilig mo at magiging sikat. Natense siya. Wala sa loob na inabot niya ang balat ng lechon at kumurot. Umikot sa tabi niya si Andrew. Inabot nito ang kamay niyang may hawak na balat ng lechon at isinubo iyon sarili kasama ang daliri niya. Napasinghap si Mia at nanlaki ang mga matang napatitig dito. Don't sound like a reporter, Mia. He was amused. Lahat ng tungkol sa akin ay nakasulat sa mga magazines. His eyes pin hers, tumatagos sa depensang pilit niyang inilalagay sa pagitan nila. Alam kong nabasa mo ang lahat ng iyon. Ipinakita sa akin ng mami mo ang koleksyon ninyo ng iba't ibang magazine na may artikulo sa akin since 6 years ago. Hinila niya ang kamay. Subalit mahigpit ang pagkakahawak ni Andrew sa palapulsuhan niya. Ayon sa mami mo, ay wala kang boyfriend. Hindi nagkaroon ng boyfriend matapos ang breakup ninyo ni Sam. What happened, sweetheart? Ayaw kong pag-usapan yan, Andrew. Nakalipas na yun. Ayoko nang pag-usapan pa. And please, bitawan mo ang kamay ko. I haven't forgotten you, Mia. His voice was above whisper. My signature song, You're Still Mine, was for you. I wrote it for you. Natitiya kong alam mo yun. Oh God. Mia closed her eyes. He could she take all this? Pain ang pleasure came rushing through her. Bigla siya nagmulat ng mga mata nang maramdaman niya ang banayad na haplos ng likod ng palo dito sa mukha niya. Gusto niya umiwas. Subalit ang isang kamay ni Andrew ay bumaba sa baywang niya at hinapit siya. And then, he muttered something incoherent and began smothering her face and throat with kisses which made her skin blaze with heat. Tulad noon, may tinig na sumisigaw sa isang sulok ng bahagi ng kanyang dibdib. Nag-uutos na itulak ito. Tumakbo siya paliyo. Tulad din noon, nanatili siyang walang lakas para gawin iyon. Na para bang kapag kumawala siya rito, ay para na rin siyang inalisan ng karapatang huminga. Maya-maya pa, ay bumaba ang mukha nito malapit sa mukha niya. The same sweet lips, bulong nito. Oh sweetheart, please, open your mouth for me. Pagmamakaawa nito. At maya-maya'y lumapat ang labi nito sa kanyang labi na hindi naman umiwas si Mia sa pagtatangkang iyon. Naramdaman ni Mia ang paggalaw ng labi nito. Naramdaman niya ang kamay nito na lumulukob sa kanyang likod na para bang sinasalata ang bawat parte ng kanyang katawan. Naamoy niya ang mabangong hininga nito. Ang mabangong male scent nito. Naramdaman niya ang katigasan nito na kumikiskis sa kanyang katawan. Naramdaman niya ang kamay nito na pumaloob na sa pang-itaas niyang damit. Isa-isa nitong tinanggal ang mga botones ng blusa niya. Then his hand moved to her back at tinanggal ang maliit na saplot na lumulukob sa kanyang harapan. Hinawakan niya iyon. Hinila siya nitong pahigas sa hignang kawayan at muli siyang hinalikan. Patuloy pa rin na gumagalaw ang kamay nito sa kanyang harapan na para bang gusto nitong salatin at gusto nitong karkulahin ang laki niyon. Napigil sa lalamunan si Mia ang paghinga.
Bumaba ang labi ni Andrew patungo sa kanyang harapan. Bumaba iyon at patapos ay hinalikan. Napaungol si Andrew. Maging siya ay napaungol din. Naramdaman niyang bumaba sa short niya ang kamay nito at inalis ang pagkakaboto noon. Sweetheart, bulong ni Andrew. Let me love you, my sweet Mia. Muling sumalakay ang kamay nito. Kumakalikot doon na para bang gustong pumasok sa kuwebang hindi napasok noon. Napasinghap si Mia. Bigla ay nagbukas ang kanyang mga mata. Marahas niya itinulak palayo si Andrew. Don't! Sa loob na ilang sandali ay nanatili siyang manghang nakatitig dito. Shock in her eyes. Biglang pinaalala ng kanyang isip na ito ay hindi kailanman magiging kanya. Muntik na siya makalimot. How could she have allowed him to make love to her when he was a very much married man? Oo, kasal na ito. At kasama nila si Maria Consuelo at si Robbie sa sandaling iyon. Biglang naglandas ang luha sa kanyang mga mata. Mia, sweetheart. Itinaas nito ang kamay upang abutin siya. Subalit mabilis siyan tumayo. Ginagap na naginginig niya ang mga kamay ang mga botones ng blusa niya at isa-isa iyong isinara. Mia, what's wrong? Tanong ni Andrew na nagtataka. Bumangon subalit nanatiling nakaupo ito sa sahig. Passion was still in his eyes as he looked at her. Itinaas nito ang mga kamay upang muli ay abutin siya. Hindi. Mabilis siyang umatras. Don't touch me, Andrew. She couldn't hide the agony in her voice. Patuloy sa paglandas ang luha sa kanyang mga mata. Hindi niya mapigil anuman ang gawin niya, tulad sa isang nabuksan dama. Mia, bakit ka ba umiyak? Suddenly, he was confused and puzzled. His eyes worried as he stared at her tortured face. Oh God, sweetheart, ano ba nagawa ko? Tumayo ito upang lapitan siya. Muli ay umatras si Mia. Shaking her head, itinaas ang dalawang kamay. She would break if he so much as touched her at hindi niya papayagan tuluyang bumayaw sa harap nito. Go away, Andrew, sabi niya. I wish you never come back. Pagkaway mabilis din tinakbo ang pintuan ng cottage at dinalawang hakbang pababa ang 4 na baitang na hagdan na kawayan. Tumakbo siya patungo sa pinaparadahan ng kotse niya. Confused, Andrew followed her. Subalit bago siya nito naabutan, ay nakapasok na siya sa kotse niya and locked the doors automatically. Sandali siyang sumubsob sa manibela upang bigyan laya ang damdamin. Buksan mo ang kotse, Mia, at mag-usap tayo! Sigaw ni Andrew sa labas. Nag-angat siya ng mukha. She could hardly see him through her tears. Pinahid niya iyon ng likod ng palad. Nasa ignition pa ang susi ng kotse at in-start ang engine. Pumagitna sa harap ng hood si Andrew at pinukbok iyon. Mia, ano ba? What's going on? Lumabas ka diyan, mag-usap tayo! Inilagay niya sa reverse ang kambyo at mabilis na pinatras ang kotse. Tinamaan niya ang likurang bumper ng unang Chevrolet. Muntik na siyang masubsob sa manibela. Nakita niya ang pag-alerto ng mga security men. Subalit wala siyang pakialam at muling pinaandar ang kotse. Inilihis na humaharang na si Andrew at mabilis na lumayo sa lugar na iyon. Tinakbo ni Andrew ang unang sasakyan. Ang mga bodyguard na nagulat ay lalo na taranta nang hilahin niya ang nasa driver's seat. Get out! Sumakay sa 4-wheel drive si Andrew at pinaandar ang makina. At dahil naatrasan kanina ni Mia ang bumper niyon, ay umusad iyon ng konti pababa
sa may malambot na buhangin. At dahil nagmamadaling paandar ang sakyan, ay lalong umusad iyon patungo sa malambot na bahagi ng buhangin at bumaon ang unahang gulong. Andrew shifted to four-wheel drive savagely, giving power to all four wheels. It wasn't a four-wheel drive kung hindi niya maiaahon ng sakyan. Gumiik at umikot ang apat na gulong. Ilang sandali pa ay nagtagumpay na umahon ang sakyan. Tinangkas niyang habulin ng ilan sa mga bodyguard niya. Subalit, naka-automatic lock ang mga pinto and he drove the vehicle out of the beach like a madman. Ang iba sa inyo ay maiwan dito para sa 3. Utos ni Perry. Pagkatapos ay sumakay ito sa isa pang sakyan kasama ang ilang security men upang sundan si Andrew.